May mga bahagi ng ospital na hindi ipinapakita sa mga pasyente. Hindi dahil bawal silang makita, kundi dahil may mga lugar na mas mabuting manatiling nakasara. Ito ang kwento ni Carlo, isang hospital utility worker sa isang malaking ospital sa Taguig. 3 taon na siyang nagtatrabaho roon. Sanay na siya sa amoy ng disinfectant, sa tunog ng mga monitor, sa mga yabag ng nurses sa madaling araw, at maging sa mga pasyenteng biglang nawawala sa kama dahil pumanaw na. Pero may isang lugar sa ospital na hindi niya kailanman gustong puntahan, ang basement 2. Hindi iyon nakalagay sa ordinaryong floor directory at ayon sa mga matatagal ng empleyado, matagal nang hindi ginagamit ang lugar. Pero isang gabi, bandang 2:13 ng madaling araw, tumunog ang telepono sa utility station. Hello? Walang sumagot. Narinig lamang ni Carlo ang mahinang tunog ng static. Pagkatapos, para bang may cardiac monitor sa kabilang linya. Hello? Sino to? May mahinang boses na sumagot. Pakipunta dito. Nanlamig si Carlo. Kilala niya ang boses. Boses iyon ng isang matandang lalaki na madalas niyang nakikita sa ICU. Isang pasyenteng namatay na 2 araw bago iyon. Napatayo siya. Sir, tahimik. Pagkatapos ay may narinig siyang kakaibang tunog sa kabilang linya. Isang mahaba at mabigat na paghinga. Para bang may taong nakadikit ang bibig sa telepono. Naputol ang tawag. Makalipas ang ilang minuto, ipinatawag siya ng security office. May problema raw sa basement. Nagkaroon ng water leak malapit sa lumang storage area at kailangan itong inspeksyonin bago bumaha sa electrical room. Basement 2? Tanong ni Carlo. Tumango ang security guard. Oo, huwag kang magtagal doon. Bakit? Hindi agad sumagot ang guard. May mga lugar sa ospital na hindi mo dapat pinapakialaman. Napangiti si Carlo ng pilit. Leak lang naman, kuya. Hindi lang leak ang problema roon. Hindi na nagsalita ang guard. Sumakay si Carlo sa lumang service elevator. Habang pababa, unti-unting nagbabago ang tunog ng makina. Floor 1, Basement 1, at pagkatapos, Basement 2. Bumukas ang pinto. Malamig, sobrang lamig. Hindi yung ordinaryong lamig ng air conditioning. Para bang matagal nang walang araw na nakapasok sa lugar. Humakbang palabas si Carlo. Mahaba ang hallway. Patay ang karamihan ng ilaw. Sa dulo, may isang emergency light na kumikislap. Habang naglalakad siya, napansin niyang may mga lumang hospital bed sa gilid. May mga wheelchair, may mga sirang IV stand, at may mga kahong puno ng lumang medical records. Sa isang pader, may nakasulat gamit ang kupas na pintura. B2 Isolation Ward. Napahinto si Carlo. Hindi niya alam na dati pa lang may isolation ward dito. Nagpatuloy siya hanggang makarinig siya ng tunog. Huminto siya. May cardiac monitor. Sa isang silid, bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Walang tao. Pero sa loob, may lumang hospital bed. At sa tabi nito, isang monitor na nakasaksak. Kumikislap ang screen. Heart rate, 0. Napakunot ang noo ni Carlo. Paano pa to gumagana? Lumapit siya at biglang nagkaroon ng isang linya sa monitor. Heart rate, 41. Napaatras siya. 52.
67. Biglang naging mabilis ang tunog. At sa salamin ng cabinet sa harap niya, may nakita siyang refleksyon. May nakahiga sa kama, isang lalaki, maputla, may oxygen tube sa ilong at nakatitig mismo sa kanya. Napalingon si Carlo. Walang tao. Muli siyang tumingin sa salamin. Wala na rin, pero may narinig siyang ibang tunog. Parang gumagalaw ang mga gulong ng isang hospital bed sa hallway. Dahan-dahan, palapit, huminto ang tunog. 1 segundo, 2 segundo, at pagkatapos, pero ngayon, ang tunog ay nanggagaling nasa likod niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at nakita niya ang isang hospital bed na nakapwesto sa gitna ng hallway. Walang nagtutulak, walang taong nasa paligid. Huminto ito ilang metro mula sa kanya. Sa ibabaw ng kama ay may lumang blanket at sa ibabaw nito, isang ID bracelet. Kinuha niya, binasa niya, Patient Carlo Santos. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi, napaatras siya. Iyon ang pangalan niya. Parehong-pareho. Maging ang birthday, maging ang hospital identification number. Pero may isang bagay na hindi tugma. Date of death, 23 ng Agosto, 2023. Napatingin siya sa cellphone niya. 23 ng Agosto, 2023. At ang oras, 2:13 ng umaga. Eksaktong oras nang tumawag ang telepono, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Madilim, at sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tunog. Hindi yabag, hindi boses, kundi isang hospital monitor na nag-o-on. Napatingin siya sa dulo ng hallway. May isa pang monitor na bumukas. Isa pa. Isa-isa, nagsimulang bumukas ang mga lumang monitor sa magkabilang silid. Hanggang sa buong basement ay napuno ng sabay-sabay na tunog ng mga heartbeat, pero wala ni isang pasyente sa mga kama. Napahawak si Carlo sa bibig niya at pagkatapos, napansin niya ang mga screen. Lahat ng monitor ay may parehong reading. Heart rate, 0, pero patuloy silang tumutunog. At mula sa pinakamalapit na silid, may lumitaw na isang linya sa monitor. Heart rate, 72. Napalingon si Carlo. May anino sa likod ng kurtina. Isang taong nakaupo sa kama. Dahan-dahang gumalaw ang ulo nito at isang boses ang bumulong. Carlo, napaatras siya. Hindi ikaw ang dapat bumaba rito. Biglang bumukas ang kurtina. May isang lalaking nakasuot ng lumang hospital gown. Maputla ang mukha at nakayuko ang ulo sa kakaibang anggulo. Nakatingin ito sa kanya. Pero ang pinaka nakakatakot, kamukha niya ito, eksaktong kamukha niya. Sino ka? Dahan-dahang ngumiti ang lalaki. Hindi mo na ba naaalala? Biglang namatay ang lahat ng monitor. Tahimik. Pagkatapos, isang tunog lamang ang naiwan. Galing ito sa loob ng elevator. Tumakbo si Carlo. Pumasok siya at paulit-ulit na pinindot ang ground floor. Pero hindi ito umaakyat. Sa halip, may lumitaw sa screen. B3. Napaatras siya. Alam niyang walang basement 3 ang ospital. Bumukas ang elevator. Sa kabilang side ng pinto ay isang madilim na hallway.
At sa dulo nito, may 12 ng hospital beds. Lahat may pasyente, lahat nakahiga, lahat nakatalikod, at sabay-sabay na umandar ang kanilang mga monitor. Dahan-dahang umupo ang mga pasyente. 1, 2, 3, hanggang sa lahat sila ay nakaupo na. At sabay-sabay silang humarap kay Carlo, pero wala silang mukha. Nang magmulat si Carlo, nasa security office na siya. Nakahandusay sa sahig. May 2 guard na nakapaligid sa kanya. "Sir, gising." Nagmulat siya. "Nasaan ako?" "Security office, basement." Napatingin ang 2 guard sa isa't isa. "Anong basement?" "Basement 2. Biglang natahimik ang mga guard. Maya-maya, sinabi ng isang matanda, "Walang basement 2 sa ospital na to." Napatayo si Carlo. Matagal nang isinara ang lumang basement. Pero hindi niya natapos ang sasabihin. Ipinakita ng guard ang CCTV recording. Makikita si Carlo na pumasok sa service elevator. Pero hindi bumaba ang elevator. Nanatili itong nakatigil sa basement 1 ng halos 1 oras. At buong oras na yon, nakatalikod si Carlo sa kamera. Para bang may kausap siya, mag-isa. Nang i-rewind ng guard ang footage, nakita nila ang isang bagay. Sa bawat pagkakataong tumitingin si Carlo sa hallway, may isa pang taong nakatayo sa likod niya. Isang lalaking kamukha niya. At bago matapos ang recording, lumapit ito sa kamera, tumingin mismo sa lens, at ngumiti. Kinabukasan, hindi na pumasok si Carlo sa trabaho. Pero bandang 2:13 ng madaling araw, may nangyaring kakaiba sa utility station. Biglang nag-on ang isang lumang cardiac monitor na matagal nang hindi ginagamit. Heart rate 0. Walang nakakabit dito. Walang pasyente. Pero nagsimula itong tumunog. Makalipas ang ilang segundo, heart rate 41, 52, 67, at pagkatapos 72. Sa screen, unti-unting lumitaw ang isang pangalan, Patient Carlo Santos, at sa ilalim nito, Room, Basement 2. Simula noon, kapag may bagong empleyadong nagtatrabaho sa night shift at biglang nakakarinig ng cardiac monitor sa lugar na walang pasyente, hindi nila ito pinupuntahan. Dahil ayon sa mga matatandang empleyado, hindi lahat ng heartbeat na naririnig sa ospital ay nanggagaling sa buhay.